Nagsimula ang palabas sa isang babae na nasugatan habang may hawak na sanggol at hinahabol ng dalawang tao. Matapos mapatay ang mga taong iyon sa isang talon kung saan siya nagtago, nakita niya ang isang nayon sa bundok at nagpa siya na pumunta doon para humingi ng tulong. Sa daan, ang babae ay natangay ng malakas na agos ng tubig. Hiniling niya sa kanyang Diyos na si Shiva na kunin ang kanyang buhay kapalit ng kaligtasan ng sanggol. Kailangang mabuhay ang sanggol para umakyat sa trono ng Mahishmati. Ilang sandali pa, may mga taong dumaan at nakita ang sanggol habang hawak ng babae. Kinuha ng isang lalaki ang sanggol, at pagkatapos ay nakaturo ang daliri ng babae pataas hanggang sa tuluyang inanod ng agos. Sa malapit, nakita ng grupo ang mga bangkay ng mga taong humahabol sa babae kanina at nagsabi ng conclusion kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay natagpuan nila ang isang kuweba sa ilalim ng talon na nag-uugnay sa mga bundok sa unang pagkakataon. Ipinapalagay ng lalaki na ang pagturo ng babae sa bundok ay tanda na kailangang dalhin ang sanggol doon. Si Sangha ay biglang nagalit at inaangkin na ang sanggol ay ipinadala sa kanya ng River Goddess. Pagkatapos ay agad na iniutos na isara ang kuweba. Pagkaraan ng mga taon, nagtataka ang bata tungkol sa tuktok ng bundok at interesadong umakyat doon, kaya naman ay tinatakot siya ni Sangha tungkol sa pagpunta doon. Habang si Sivo ay lumalaki, nagsisikap siyang umakyat upang marating ang tuktok ng bundok sa pamamagitan ng maraming beses na pagtatangka. Samantala, sinunod ng kanyang ina ang payo ng pantas sa nayon na gawin ang ritual sa pamamagitan ng pag-iigib ng tubig mula sa talon, at paulit-ulit itong binubuhos sa rebulto upang ipagkaloob ni Lord Shiva ang kanyang mga hinihiling. Higit sa lahat ang matigil ang pag-akyat ng kanyang anak sa bundok. Sa inis ni Sivo, kinumpronta niya ang pantas at binungkal niya ang bato ni Lord Shiva na ikinagulat ng mga taga-nayon. Binuhat niya ang bato hanggang sa makarating sa talon habang ang mga tao ay nagtatakang sumusunod sa kanya. Sa ganitong paraan, maliligo si Lord Shiva sa lahat ng oras at walang sino mang naninirahan sa nayon ang kailangang mag-igib ng hindi mabilang na mga pitsyel ng tubig upang matupad ang bawat kahilingan. Pagkatapos nilang magsaya, nakakita si Sivo ng isang kahoy na maskara na nahulog mula sa tuktok ng talon, kaya mas lalo siyang na-curious kung ano ang nasa itaas. Habang pinagmamasdan ito, hinulma ni Sivo ang maskara sa buhangin, at dumating sa conclusion na ito ay kumakatawan sa mukha ng isang babae na agad niyang minahal. Muli, pumunta siya sa talon na determinadong maisakatuparan ang kanyang layunin. Ngunit sa pagkakataong ito, pagdating niya doon ay ipinoproyekto ng kanyang isipan ang imahe ng isang magandang dalaga na gumagabay sa kanya paakyat sa tuktok. Sa kanyang pagsunod, nagtagumpay siya sa lahat ng mga hamon na dumarating sa kanya, at sa wakas ay narating niya ang tuktok ng talon. Habang ginagalugad ang bundok, narinig niya ang sigaw ng isang babae, at di nagtagal ay nakita niya ang isang magandang dilag na hinahabol. Upang matulungan ng babae ay sumunod si Sivo, ngunit nagulat siya nang matuklasan na ang babaeng tila walang kakayahang ipagtanggol ang sarili ay isa palang mahusay na mandirigma. Sa katunayan, iyon ay isang bitag lamang upang akitin ang mga kalaban, hanggang pagdating nila sa isang tiyak na lugar ay inatake sila ng mga kasamahan ng babae na nagngangalang Avantika. Ginagamit din ni Avantika ang kanyang espada para puksain ang mga mandirigmang iyon. Nakita ni Avantika ang kapansin-pansin na kwintas na suot ng isa sa mga kalaban. Nagtago si Sivo habang patuloy na sinusundan si Avantika at ang mga kasamahan nito sa kanilang kuta. Naguulat siya sa kanilang pinuno tungkol sa may-ari ng kwintas dahil siya ay naging isang martir. Nagalit ang pinuno nang ang isa sa mga tauhan ay lumuha. Ipinapaalala ng pinuno ang kanilang panunumpa, at ang kanilang reyna na si Devasina ay nabilanggo. Pagkatapos ay isinuot nila ang kanilang maskara na gawa sa kahoy, at binigkas ang kanilang panata. Nakita ito ni Sivo at natuklasan niya kung saan nanggaling ang napulot niyang maskara. Pagkatapos, si Avantika ay nagtataka kung maaari silang humingi ng tulong mula kay Katapa dahil siya ay isang mabuting tao, ngunit naisip ng pinuno na si Katapa ay isang alipin ng kasalukuyang hari ng Mahishmati, kaya hindi ito makakatulong sa kanila. Samantala, sa kaharian ng Mahishmati, ang nagngangalang Slam ay nag-endorso ng espada kung saan tinanggihan ito ni Katapa. Ito ang nagudyok kay Slam na hamunin si Katapa para sa isang tunggalian, upang subukan kung gaano katibay ang espada. Tinanggap ni Katapa ang hamon, at pagkatapos ng ilang hampas ay nagawa niyang sirain ang espada ni Slam.
Napahanga si Slam sa husay ni Katapa. Bagamat si Katapa ay lubos na may kasanayan, siya ay walang iba kundi isang alipin dahil ang kanyang mga ninuno ay nanumpa na ang lahat ng ipinanganak sa kanyang angkan ay maglilingkod sa trono ng Mahishmati. Pagkatapos ay nag-alok si Slam na bayaran ang kalayaan ng mandirigma, ngunit tumanggi si Katapa na sirain ang panunumpa na ginawa ng kanyang pamilya, kaya naman ay napahanga si Slam sa kanyang katapatan. Samantala, nang si Avantika ay nagpapahinga sa ilog at inilubog ang kanyang kamay sa tubig, si Sivo ay gumuhit na hindi napapansin ng dalaga. Pagkatapos ay nagmadali si Avantika na pumunta sa pagpupulong. Hinirang ng pinuno si Avantika para iligtas ang reyna. Gayunpaman, napansin ng pinuno ang guhit sa kanyang kamay na nagpapahiwatig ng kanyang pagtutok sa kagandahan. Itatanggi na sana siya ng pinuno sa misyon na iligtas ang reyna, subalit siya ay lumuha bilang sagisag ng kanyang matinding pagnanasa, at pagiging karapat-dapat, at ipinadama sa pinuno ang kanyang katapatan. Sa kaharian ng Mahishmati, ipinapakita ang mga sundalo na pinapahirapan ng inosenteng mga tao. Ipinakita rin ang kasalukuyang hari na nagngangalang Baladeva. Ang isang turo ay tumakbo upang salakayin ang hari, nilabanan niya ang turo upang patunayan ang kanyang lakas. Gayunpaman, nang siya ay paalis na, ang turo ay muling umataki subalit si Katapa ay namagitan. Muling hinarap ni Baladeva ang turo at nagawa niya itong talunin, habang si Katapa ay nagtamo ng pinsala. Pinuri siya ni Baladeva para sa kanyang katapatan. Bilang sukli, hinayaan niya itong humiling ng kahit anong gustuhin niya. Kaya naman ay hiniling ni Katapa na palayain ang reyna na si Devasena na nabilanggo sa loob ng 25 taon. Tinanggap ng hari ang kanyang hiling, gayunpaman ay kailangan niya itong patayin bilang isang paraan ng pagpapalaya. Kung hindi, mananatili itong bilanggo habang buhay. Si Devasena ay nakatali, at hinahamak ito ng hari. Ipinahahayag niya ang kanyang pagkamuhi sa ginawa ng reyna noon, kung saan ay mas pinili nito ang ibang lalaki kaysa sa kanya na hindi man lang makakatulong sa kanya ngayon. Binibigkas na nakalimutan na ng Mahishmati ang lalaking iyon. Pagkatapos ay iniwan siya sa labis na kalungkutan. Sa gabi, si Devasena ay abalang namumulot ng mga sanga ng kahoy sa sahig. Dumating si Katapa at hinihikayat ang reyna na pumayag upang sila ay tumakas. Ngunit si Devasena ay tumanggi dahil naniniwala siya na ang kanyang anak ay darating, at ito ang magpapalaya sa kanya. Iniisip ng lahat na ang kanyang anak ay patay na, ngunit malakas ang kanyang paniniwala na ang kanyang anak ay buhay pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-trigger siya ni Katapa tungkol sa pamumulot niya ng mga sanga na parang baliw. Ibinunyag niya na ito ay isang funeral pyre para kay Baijaladeva. Samantala, bumalik si Avantika sa tabing ilog upang alamin kung sino ang gumuhit sa kanyang kamay. Plano nilang hulihin ito. Si Avantika ay nakaposisyon sa isang punong kahoy na hindi nalalaman na nasa likuran niya si Sivo. Pinakawalan ni Sivo ang isang ahas para abalahin si Avantika habang gumuguhit ito sa kanyang balikat nang hindi napapansin. Pagbaba ni Avantika mula sa punong kahoy, napansin ng kanyang kasamahan ang kanyang balikat, na nag-udyok sa kanya upang hanapin ang salarin. Habang si Sivo ay nakaupo sa harap ng bonfire at nag-i-imagine na kausap si Avantika sa pamamagitan ng maskara, biglang dumating si Avantika at siya ay inatake. Nahuli siya ng babae at tinanong kung sino siya. Nang ibunyag ng lalaki na umakyat siya mula sa talon, sinabi ni Avantika na ang mga Diyos lamang ang makakagawa nito. Pagkatapos ay sinabi ni Sivo na nakita niya ang babae sa kanyang mga panaginip, at pumunta doon upang makita siya ng personal. Si Avantika ay nagalit at inatake siya gamit ang espada. Gayunpaman, habang iniiwasan ni Sivo ang mga pag-atake, sinasamantala niya ang pagkakataon upang higit pang pagandahin ang dalaga. Gumamit siya ng ilang halaman bilang make-up. Nang makita ng babae ang kanyang refleksyon sa tubig, napahanga ang babae dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang sarili ng ganoon. Pagkatapos ay ibinigay ni Sivo ang maskara na nalaglag ni Avantika mula sa talon. Dahil dito ay napagtanto ng dalaga na nagsasabi ng totoo ang lalaki, kung saan umakyat ito sa talon upang hanapin siya at ibalik ang maskara. Ang dalawa ay gumugugol ng ilang oras habang magkasama, ngunit alam ng mandirigma na mayroon siyang misyon na dapat tuparin. Gumamit siya ng halaman upang patulugin si Sivo habang siya ay patungo sa kanyang destinasyon. Sa daan, si Avantika ay nahuli ng isang grupo ng mga sundalo ng kaaway, ngunit hindi nagtagal ay dumating si Sivo upang siya ay iligtas.
Inatake niya ang mga sundalo, at nagawa niyang talunin ang kanyang mga kalaban kahit na walang dalang anumang armas. Nang ang isa sa mga mandirigma ay lumapit at handa itong patayin siya, napansin nito ang isang bagay na pamilyar na katulad kay Sivo. Pagkatapos ay bigla na lang lumuhod sa harap ni Sivo at tinawag siyang Bahabali. Nang makita ang 12 ng mga bagong kaaway na paparating, nagpasya si Sivo na tumakas kasama si Avantika. Ginamit ang kanyang kahanga-hangang lakas upang pagulungin ng isang malaking bato at upang ibagsak ang kanyang mga kalaban. Sa sandaling iyon, nagsimula ang pagguho ngunit ang dalawa ay gumamit ng makapal na tabla upang makatakas pababa ng bundok na natabunan ng yelo. Pagsikat ng araw, humingi ng kapatawaran si Avantika dahil sa kanyang ginawa. Tinanggap naman agad ito ni Sivo, at binibigkas ang kanilang pagsasama bilang magkasintahan, ang pagbabahagi ng mga obligasyon at lahat na. Nangako si Sivo na ililigtas si Devasina kahit na hindi niya ito kilala, dahil ito ang layunin ni Avantika. Bilang pangako, nagmadali si Sivo patungo sa kaharian ng Mahishmati kung saan si Devasina ay nabilanggo. Sa araw na iyon, isang malaking gintong estatwa ang itinatayo bilang parangal sa hari. Nararamdaman ni Devasina ang presensya ng kanyang anak kahit na hindi pa niya ito nakikita. Ang mga alipin ay pagod na sa pagtatrabaho na halos hindi na nila magawang hilahin ang higanteng rebulto. Ang eskultura ay malapit ng durugin ang 12 ng mga alipin, sa kabutihang palad ay lumitaw si Sivo at hawak ang lubid. Sinimulan niyang hilahin ang rebulto pataas, at ang iba pang mga alipin ay sumama upang tulungan siya sa paghila. Nang makita ang kanyang mukha, nakilala siya ng isa sa mga alipin bilang anak ni Bahabali na kanilang dating hari. Mabilis na kumalat ang balita ng pagbabalik ng tunay na tagapagmana ng trono. Nagalit at naging mausisa si Haring Baladeva nang marinig ang pangalan na sinisigaw ng mga alipin. Sa parehong oras, si Devasina ay natuwa nang marinig ang pagsigaw ng mga tao habang hinihila ang rebulto. Samantala, hinahanap si Sivo ng babaeng umampun sa kanya. Siya ay nag-aalala pagkatapos na buhatin ni Sivo ang bato ni Lord Shiva. Sa kuta, hinihikayat ni Avantika ang pinuno na magtiwala sa kanya, at sa pagliligtas ni Sivo kay Reyna Devasina. Si Haring Baladeva ay hindi pa rin mapakali tungkol sa ginawa ng mga alipin na tila ba estatwa ni Bahabali ang kanilang hinihila, kaya sila ay nagtataka kung bakit ginawa ito ng mga tao. Samantala, nagpanggap si Sivo bilang isa sa mga gwardya. Tinanong sila ng hari kung sino ang unang bumigkas ng pangalang Bahabali. Nang walang sino mang umamin, humakbang si Sivo sa harapan ngunit nagpanggap siya na aksidente itong natisod at nagsimula ang sunog. Habang si Sivo ay paalis, nakilala siya ng hari at inutusan ng kanyang mga sundalo na hulihin siya. Nagagalak si Devasina nang makita ang kanyang anak na tumatakbo palapit sa kanya. Inaatake siya ng mga sundalo, ngunit siya ay nakatutok sa layuning iligtas ang reyna. Ginamit niya ang royal carrier para itakas ang reyna. Sa kasamaang palad, pagdating nila sa kagubatan, naghihintay ang bitag para sa kanila. Tumilapon siya sa putikan, at hindi nagtagal ay hinampas siya sa ulo. Si Sivo ay nawalan ng malay sa ilang segundo, at nang magising siya ay nakita niya ang isa sa mga sundalo na umaatake kay Devasina. Ito ay labis niyang ikinagalit, at sinalakay ni Sivo ang mga kalaban. Sa kabila ng ilang pag-atake ng mga kalaban gamit ang espada ay hindi siya sumusuko sa labanan. Nagawa niyang talunin ang lahat ng maglakas loob na humarap sa kanya kabilang si Badrudo, ang nakababatang kapatid ng hari. Nang malapit na niya itong patayin, lumitaw si Katapa at inatake si Sivo dahil ang kanyang tungkulin ay protektahan ang maharlikang pamilya sa anumang paraan. Sinabi ng general na upang mapatay ang prinsipe, kailangan munang talunin siya. Pagkatapos talunin si Katapa, hinarap ni Sivo si Badrudo ngunit muli siyang inatake ni Katapa. Sa sandaling iyon, dumating si Avantika at ang kanyang tribo. Ang pinuno ay nakahinga ng maluwag nang makitang muli si Devasina. Dumating ang iba pang miyembro ng maharlikang hukbo, kaya't inilabas ng tribo ang kanilang mga espada upang harapin ang mga ito. Sa kalagitnaan ng labanan, biglang dumating ang mga taong nakatira sa paanan ng talon. Ang umampon kay Sivo na si Sangha ay nawalan ng pag-asa, nang makita ang kanyang mabait na anak sa labanan. Sa pagtatangkang talunin ng malakas na kalaban, tinawag ni Katapa ang kanyang kabayo upang makuha niya ang espada na nakasukbit. Gayunpaman, mabilis na namagitan si Sivo at nakuha ang sandata bago pa ito makuha ni Katapa.
Pagkatapos ay ginamit ito ni Sivo upang putulin ang ulo ni Badrudo. Galit na galit si Katapa sa pagkabigo sa kanyang misyon, kinuha niya ang isang metal na sibat at sinugod ang kanyang target. Gayunpaman, nang siya ay lumapit at tumingin sa mga mata ni Sivo, bigla niyang ibinaba ang kanyang sandata at lumuhod sa harapan ni Sivo dahil nakilala niya ito bilang anak ng kanyang dating hari na si Bahabali. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na si Sivo ang kanilang magiging tagapagligtas, at lumuhod sa harap niya dahil ang lalaki ang nararapat na tagapagmana ng trono. Kinaumagahan, nagpasalamat si Katapa sa mga taong umampon kay Sivo. Nagtakda si Katapa na ihayag kung gaano kahalaga si Sivo, at isinalaysay ang kasaysayan ng kaharian ng Mahishmati at ng kanyang ninuno. Dahil sa kapansanan ng panganay na si Baijaladeva, siya ay hindi kailanman nakoronahan bilang hari. Isang araw, ang hari na ama ni Bahabali ay namatay dahil sa likas na dahilan, naiwan ang kanyang minamahal na mga tao at ang reyna na 6 na buwang buntis. Sa makatuwid, si Sivagami na hipag ng hari na asawa ni Baijaladeva ay nagsagawa ng tungkulin sa pamamahala ng kaharian. Kasama ang kanyang kamanghamanghang mga kasanayan sa pamumuno, siniguro ni Sivagami ang kapakanan ng kanyang mga tao, ngunit alam niya na ang kanyang kaharian ay nanganganib sa isang kudeta, dahil walang lalaking nakaupo sa trono. Pagkaraan ng 3 buwan, sa gabi ay nanganak ang reyna at kalaunan ay namatay pagkatapos manganak, kaya naman ay inampon ni Sivagami ang sanggol bilang kanyang sariling anak at pinangalanan itong Bahabali. Hindi nagtagal, nagkatotoo ang ikinakatakot ni Sivagami. Sinubukan ng isa sa mga miyembro ng maharlikang pamilya na si Martanda na agawin ang trono. Gayunpaman, ang hindi naisip ng sinuman ay handa na si Sivagami na harapin ang sitwasyong ito, at nakuha ang tulong ni Katapa upang talunin ang lahat ng mga rebelde. Sa kanyang sariling mga kamay, tinapos niya si Martanda habang hawak ang kanyang anak. Nasasabik si Baijaladeva sa ideya na ang kanyang sariling anak ang magiging hari sa bansang iyon. Gayunpaman, nagulat siya nang makatanggap ng balita na ang 2 sanggol ay itinuturing na tagapagmana. Ipinag-utos ni Sivagami na ang sinumang nagpapakita ng higit na katapangan, karunungan at pakikiramay ang siyang dapat na makoronahan bilang hari ng Mahishmati. Sa mga lumipas na taon, bagamat pinalaki silang may parehong pangangalaga at pagmamahal, naging malinaw kung sino sa 2 bata ang higit na marangal at magiting. Parehong nagtataglay ng mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit si Bahabali ay mapagpakumbaba at mapagmahal sa lahat ng mga residente ng kaharian. Gayunpaman, bago magpasya kung sino ang aakyat sa trono, ang reyna ay humarap sa isang hindi inaasahang krisis. Ninakaw ng kanilang pinagkakatiwalaang tao ang mga war secret ng Mahishmati. Hinanap ito ng 2 prinsipe na sina Bahabali at Baladeva sa kalapit na kaharian, hanggang sa nasumpungan ito sa lungga ng mga magnanakaw at mga mamamatay tao. Pagkatapos, sinamantala ni Baladeva ang lugar upang magpakasaya. Nilasing niya ang lahat sa kanyang kayabangan, at nag-enjoy kasama ang mga kababaihan. Sa wakas ay muli nilang natagpuan ang magnanakaw, ngunit mas pinili nitong tumalon sa bangin kaysa pahirapan nila. Upang iligtas ang kalaban, tumalon din si Bahabali pagkatapos niyang magtiwala na hihilahin ng kanyang kapatid ang lubid na magdadala sa kanila pabalik sa tuktok. Gayunpaman, nakita ng kanyang kapatid ang isang pagkakataon upang mawala ang kanyang katunggali sa trono. Binitawan niya ang lubid para mamatay ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang lubid ay sumabit sa isang bato. Puputulin na sana ito ng prinsipe, ngunit dumating si Katapa at ang hukbo kaya napilitan itong iligtas ang kanyang kapatid. Matapos mahuli ang magnanakaw ay tinanong ito, at ipinahayag na ibinenta niya ang mga war secret kay Kalakaya. Sina Sivagami ay nagplano na sakupin ang kaharian ni Kalakaya, isang hari na walang awa sa inosenteng mga tao. Nagpatuloy sila sa kanilang plano na umatake at kung paano nila dedepensahan ang kanilang kaharian laban sa mga kaaway. Kinuha na rin nila ang pagkakataong ito upang makatulong sa kanila na makapagpasya kung sino ang susunod na hari, kung sino ang magtatagumpay na patayin ang pinuno ng kaaway. Napansin ni Katapa na ang pamamahagi ng mga kagamitan para sa digmaan ay hindi pantay, kung saan pinaburan si Baladeva. Sa araw ng digmaan, ang mga sundalo ay nagtipon sa kani-kanilang lugar at ang 2 prinsipe ay ipinakilala sa pamamagitan ng ritual bago ang digmaan. Si Bahabali ay nagpakitang muli ng kanyang habag, sa pamamagitan ng hindi pagsang-ayon sa pag-aalay ng isang inosenteng hayop. Sa paghaharap,
Sinubukan ng reyna at ng dalawang prinsipe na makipag-ayos kay Kalakaya, na may layuning wakasan ang digmaan bago pa man ito magsimula. Gayunpaman, tumanggi si Kalakaya na gumawa ng anumang uri ng kasunduan, at sinabi na pagkatapos talunin ng hukbo ng kaaway ay magkakaroon siya ng isang anak na lalaki kay Shivagami na siyang magiging bagong hari ng Mahishmati. Nang marinig ito, nagalit ang reyna at ipinag-utos na panatilihing buhay ang lalaking iyon, kahit na ang kanyang mga braso at binti ay naputol para gagawin niya itong bilanggo. Ang digmaan ay nagsimula na, at ang lahat ay naghanda upang umatake. Si Baladeva kasama ang kanyang hukbo ay nagpakawala ng libu-libong mga palaso patungo sa hukbo ng kaaway, at nagawang patayin ang daan-daang mandirigma sa isang pag-atake. Si Bahabali ay gumawa din ng kanyang unang pag-atake, gumagamit siya ng isang higanteng tela upang takpan ang kanyang mga kalaban. Sa una, walang nakakaunawa sa layunin ng pag-ataking iyon. Ngunit ginulat ng prinsipe ang lahat, nang siya ay nagpakawala ng isang nagniningas na palaso sa tela na nabasa ng alkohol, at ang ilang grupo ng mga sundalo ng kaaway ay nagliyab. Nang narating ng mga kalaban ang pader, sinubukan nila na malagpasan ang depensang ginawa ni Katapa at ng kanyang hukbo, ngunit matapang silang lumaban. Hindi nagtagal, kailangan na ng prinsipe na magsimula ng malapitang pakikipaglaban, at kailangang linisin ang daan para makarating sa pinuno ng kaaway. Habang ginagamit ni Bahabali ang kanyang lakas at ang kanyang espada para isa-isang patayin ang mga kalaban, si Baladeva ay nabigyan ng modernong kagamitan para tapusin ang maraming kalaban. Nakita nila na ginagamit ng mga kalaban ang mga inosenteng tao bilang panangga upang subukang pigilan ang pag-atake. Nagagawang iligtas sila ni Bahabali habang inaatake ang mga kalaban. Ngunit si Baladeva ay walang pakialam sa mga bihag, at nagpatuloy lang sa pag-atake. Samantala, inatake ng mga kaaway ang depensa ng kaharian at agad na iwinagayway ang kanilang bandila. Nagawa ng mga kaaway na mapasok ang kanilang depensa at nagawang patayin ang maraming sundalo. Nawawalan na sila ng pag-asa ngunit si Bahabali ay nagbigay ng magandang talumpati. Ang mga salita ng prinsipe ay nagbigay inspirasyon sa mga sundalo at nag-udyok sa kanila na ipagpatuloy ang laban. Hanggang sa narating nila ang kinaroroonan ng pinuno. Si Baladeva ay bumagsak mula sa kanyang karwahe nang naisahan siya ni Kalakaya. Ngunit si Bahabali ay gumanti, nilabanan niya si Kalakaya hanggang sa itinapon sa kanya ang hindi mabilang na mga katawan. Nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa dinaig ng prinsipe ang pinuno ng kaaway na sanhi ng pag-urong ng kanyang mga tauhan. Nang malapit nang tanggalin ni Bahabali ang mga braso at binti ni Kalakaya para iharap ito sa kanyang ina, inunahan siya ni Baladeva upang kunin ang karangalan para sa pagpatay sa pinuno. Agad namang ipinagdiwang ni Baijaladeva ang tagumpay ng kanyang anak, at nasiyahan si Bahabali na ang kanyang kapatid ay makokoronahan bilang hari. Gayunpaman, salungat sa mga inaasahan, kinoronahan ni Shivagami ang kanyang anak bilang commander ng sandatahang puwersa ng Mahishmati, at si Bahabali bilang napiling mamumuno sa kaharian ng Mahishmati. Galit na tinanong ni Baijaladeva ang desisyon ng kanyang asawa, ngunit sinabi ng babae na ang isang hari ay hindi hinahatulan lamang sa bilang ng mga napatay ngunit sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga tao na naligtas. Hindi tulad ni Baladeva, si Bahabali ay nagligtas ng hindi mabilang na mga inosenteng tao na nabihag sa battlefield. Sa makatuwid, siya ang karapat-dapat na mamuno sa kaharian. Sa sandaling ito, ipinagdiwang ng lahat ng tao ang desisyon ng reyna, at muling pinagtitibay ang kanilang katapatan sa bagong hari. Balik sa kasalukuyan, ang babaeng umampon kay Sivo ay lubos na namangha ganon din ang lahat ng tao na nasa paligid. Umaasa sila na makita si Bahabali. Sa huling eksena, ibinunyag na si Sivo ang nawawalang anak ni Bahabali, ang malakas at ang taong matuwid. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Kung gusto nyo ng part 2 ay mag-comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood.